Salamat sa Dios sa iyang presensya nga atong nasinati karong kabuntagon. Amen. Praise the Lord. And God has given us the opportunity to worship Him in spirit and in truth. Og sa dihang magsimba tani mga igsoon, ang iyang presensya pod magapamuhat sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Amen. Praise the Lord. So, we are so glad nga niya ta karon ning kabuntagon mga igsoon og salamat sa Dios sa iyang paghatag nato og higayon nga kita magakatigom na usab dinhi nga mao nga oras og maong dapit igsoon. So akong gi-welcome ang tanan dinhi ato ang second service karon nga kabuntagon. Praise the Lord. Hallelujah. Naabay mga first timers? Naa kay ato silang i-welcome mga igsoon, ato silang hangyon nga motindog kung naaman. Oh, dira pikas mga igsoon, naa dire ato silang pakpakan mga igsoon, kinsa pa napaspikas na dire. Sa pa, sige. Barog lang. Ato pakpakan sa masipang pakpak mga igsoon. Praise the Lord, glory to God. Salamat kayo. Pwede na mo makapanglingkod na pa sa likod. Praise the name of Jesus. O mga igsoon, nagtuo ko nga ang Dios nagaplano nining tanan nga niata nining kabuntagon. Magadaig, magasimba sa iyang pangalan mga igsoon. Amen. O also paminaw sa iyang instruction, sa iyang mensahe, sa iyang tingog, igsoon pinagi sa iyang mga pulong. Busa nining oras mga igsoon, atong andamon ang atong mga kasing-kasing. Kaya balo ko nga kitang tanan, excited ta sa pulong sa Dios. Praise the Lord. So, nining kabuntagon, padayon ta mag-celebrate sa iyang kaayo mga igsoon og ato ang ipahilon na ang ato ang mga kaugalingon pinagi sa mga pulong. Mag-ampo ta mga igsoon sa ato pagsugod sa mga pulong. Amahan nga balaan, salamat kaayo sa makausap pa sa lain na pod nga higayon nga niya kami nagtigom mo Ginoo. Niya kami Lord God aron pagpasidungog, pagpasalamat kanimo sa tanan nimo kaayo sa among kinabuhi. Lord God, ang among mga kasing-kasing kanunay nangandoy kanimo sa imong pulong. Busa nining oras sa Lord God, among ablihan, ang mga nahuna, singkasing o tibok kinabuhi alang sa imong mga pulong. Nagampo kami Ginoo nga imo kaming tudloan karon. Salamat Lord nga imong ihatag kanamo ang langitnong pagpanabot. Aron among masabtan Ginoo ang imuhang mensahe alang sa usag-usa kanamo Lord. Salamat sa dihog sa balaang espiritu nga imong gibubo sa matag usa kanamo karon Lord God. Malipayon kami nga modawat sa imong mga pulong karon. Amo kang ipasidunggan o ipasalamatan sa tanan sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo nga manluluwas. Amen. Praise the Lord. So ang ato karon mga igsoon nga paghisgutan ng mensahe gikan sa Dios na-disconnect? Okay. Live not on bread alone, no? Base na sa gisulti ni Jesus mga igsoon o sa pulong sa Ginoo, usa siya ka challenge nga diin magkinabuhi ta, mabuhi ta dili lamang sa pan or pagkaon. Sa unang panahon mga igsoon, termino naman gud nila is ang pagkaon pan na siya. Tungod kay mao man gyud ilang gibuhat mga igsoon, pan man gyud nga mo ilahang main nga pagkaon. Sa tuwa panahon mga igsoon kay rice man, no? Dinhi sa tuwa rice. O kuwangan pa extra rice, no? Nya kuwangan pa gyud unlimited rice, no? Unya o kuwangan pa gyud mini rices, no? Pati naging naghana. Mo na mga igsoon nga ang tao dili mabuhi sa rice lang. Ini man tupad dili ka mabuhi sa rice lang, no? Mao ni atong isgutan karon, live not on bread alone, no? Atong basahon mga igsoon ang original text nga gi-quote po ni Jesus sa Deuteronomy chapter 8 verses 1 to 3 nga nagaingon siya diri, be careful to follow every command I am giving you today so that you may live and increase and may enter and possess the land the Lord promised on oath to your ancestors. Remember how the Lord your God led you to the way, all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you
would keep His commands. So, makita na ito din mga igsoon nga ang katuyuan sa Ginoo is mabuhi gyud ta. Gawas na mabuhi, managhan gyud. Amen? Unya nakaingon rin mga igsoon nga nahinumdum siguro magyoon sa mo paggiya sa Ginoo nga niagi mo ni ining maong kamingawan, wilderness sa dugay panahon 40 years para tanaw ni Lord ang ato mga kasing-kasing, no? Sometimes si Lord mo allow siya mga butang nga mga lisod sa atong kinabuhi para tanaw niya o unsay sulod sa atong dughan, no? Most of the time ang Ginoo nagatesting siya sa atong kasing-kasing. Before niya ihatod ang iyang mga katawhan ngadto sa land of promise, iya ginagitestingan unsa gyud ang sulod niini, no? Kay matud pa ni Moses, inigabot din dito tingay makalimot mo nga ang Dios mo'y nagapagawas ninyo. Matud pa niya diri, remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. So verse 3, He humbled you. No? Meaning He caused us to be humble. He humbled you, causing you to what? To hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Doon ay panahon ng igsoon, pagutman di sa Ginoo, sila. Gituyo di niya, no? Kinabitang gituyo sa Ginoo ba? Intentional. Gituyo sa Ginoo. Siya, He humbled you. He caused you to hunger. Gitugutan niya nga gutumon mo para makita ano kung saan nasa inyong dughan, no? Para mahibawaan mo kung unsa gyud inyong tinuod nga pagkatao. Dinis kalibutan mga igsoon ang mga tao. Grabe ang pagpaniguro para lang yun makakaon. Para ma-feed ang iyang kaugalingon nga lawas. Wa sa kibalo nga doon na pa'y laing nagkinahanglan nga mabuhi ang sasulod nato mga igsoon. Nga ang usa ka tawo kung mabuhi sa paan lang or pagkaon lang, mura siya half dead, half alive. Ang katunga niya buhi, yung katunga patay. Kita mo sa katao nga kanang paralyzed bitaw mga igsoon nga ang katunga wala nay umoy. Wala nay uban diha makalakaw pero lahi na og purma. Ang usa hayon kayo ang usa wala lihok-lihok, no? Lahi gid siya. Lahi gid ang tao nga half dead niya half alive. Nga matud pa niya dili lang kay kanara. Dili lang kay mabuhi ra mo anang dapita. That is why gipagutman sa Dios kini mga tawhana. Aron pag ila unsa gyud na sa sulod sa inyong kasing-kasing. Unya ingon siya pag gigutom na mo ingon siya nga dili man mo makakuha og pagkaon bisan asa. Kay wa man mo magtanong nag-travel pa man. Wa po sila magbaon kay magbaon mo ang moabot mo 40 years na magbaon. Usara ka adlaw panos na pagkaugma inyong pagkaon. So yun siya, ako nang gituyo nga magutman mo. Then after nagutman na mo, kaya wala mo may kapaingnan, agi, paulanan ta mo, gitagaan ta mo, mana. Ano? Ang meaning ana, what is this? Mana. Sabi sa Bisaya pa, unsa mana. No? Unsa mana. No? So sakto ato ang pagkasulti, no? Sakon sa mana. Meaning, wa sila kaila. Pagkakita nila mga igsoon, mga skyflakes nga, nagpasad lang, gatumpi, pati naghana. Mga wafer, lami kayo. Kagumkum pa. Na, yung sila, hala, unsa mana. Kadalingi, unsa mana. Mauna nga, hangtod karon ang na mana. No? Sa English pa, what is this? Unsa mani? Unsa mana, no? What is that? What is this? Tanaw nila, what is this? Kana lang. Gusto ka mo what is this? O sige. O saan mong gikaon? What is this? It's my... Kuya. Naon sa mga ito ang kano? Liso kay humana. Wapay pagsugod. Mana. No? Isya, gitudluan ta mo,
aron mahibalo mo nga ang tao dili lang mabuhi sa sa baon, sa mga butang nga imong na tigom, dili lang sa pagkaon, dili lang sa imong kwarta, kun dili mabuhi po di ay mo pinaagi sa pulong sa Dios. Atong mahibaluan mga igsoon nga sa diyan si Moses 40 ka adlaw, 40 ka gabi ning saka sa bungtod kauban sa Ginoo. Walay kaon, walay inom mga igsoon. Pero pag abot ito ni Moses, ang iyahang nadunggan permi ang tingog sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, wa siya mamatay. Buhi gyapon siya. Nga naman, naaman ang tingog, naaman ang pulong sa Ginoo. Kauban man niya ang Ginoo samtang naa siya sa babaw sa buntod. Pag abot pa niya mga igsoon, pag naog niya, ang iyang naong naghayag. Kabantay mo ano mga igsoon ka, nang gutomon ka, ang imong naong magluspad. Away mong tapat, tanawa. Inawa ka gutoma ron ba? Klaro kaayo. Gawa siya magluspad, mag-uga. Tanawa mong tapad na pod. Inamaragwa yung kay gutoma ba? Wa yung gutoma. Unya, ang resulta, kabuhion. Mao na ang pag-ampos mga taga-Negros dapat sa Occidental nga siya, Lord, ayuha ang among mga kabuhi. Di ang kinabuhi sa ilaha, kabuhi man na. Di ba taga-Negros? Dapat sa mga dapat sa Occidental, no? Dito man ko nagkatawa mga igsoon kay ang pastor ngisog sa kampo, Lord, ayuha ang among mga kabuhi ko. Gipang kabuhi na gid sila dinhi, na. Mao man na sa tuwa mga igsoon, pero kinabuhi, no? So ako sa katao nga di kay kaon bisag duha ka adlaw, tulo ka adlaw, labad na kay imong ulo. Mo na imong lawas mga igsoon, mag-wild ko di kay kaon. Pero sa diya si Moses isaka sa bungtod 40 ka adlaw, 40 ka gabi dito mga igsoon. The more siya nagdugay dito, the more ni danag blooming ang iyahang naong. Pag naugod niya, tabil ko siya kaya ang mga Israelites, di naman mutanaw siya, Moses, unsa man ka? Porte namang silawas sa imong naong. So si Moses nagtapo siya, ano day ko? Pagpanamin niya siya, nga ka-cute na good. Cute na lagi. Hala, kanindot ka cute. Gadanaag. Tungod to kay, may igsoon, kita usay, mabaho tag panindot ug maayo sa itong itsura. Kung sa nalay brand diha. No? Bisa kung sa nalay brand. Pero mga igsoon si Moses, ay gibuhat, nagstay siya, diyas Ginoo, na minaw siya sa tingog sa Dios, pulong sa Dios ngayang gidawat. Iyang itsura ni danag. Wa siya mamatay. Di makamatay mga igsoon ang way kaon. Mabuhi gyapon ka basta nay pulong sa Dios. Pero ang mga tao sa kalibutan mga igsoon, bisag unsa lay buhaton, bahalag makigira, bahalag makigaway, basta lang naa kay matigom para sa imong kaugalingon. Kay ba mo mga igsoon, mga kanasuran kanang gubat World War nga yanana, business na para mo daghan ang kwarta. Karon sa marong panahon na mato pa nila ang COVID business na I do not know. Di ba kumingon ana pero basin. Nahalinan biya po sila, no? Basin. Og nakanegosyo sila, ang nakakanegosyo man pong uban kana ding namaligya online. Quarantine di online, negosyo gihapon, no? Para lang na pag-gain something sa tuwa mga igsoon para sa pagkaon. Pero mga igsoon, dili di ay kanara atong gikabuhian. Dili kay diha ta mabuhi ko, dili mabuhi po deta sa pulong sa Dios. Gi-confirm ni Jesus or gi-affirm niya sa diyang gitintal siya ni Satanas, giingnan siya sa Satanas, gigutom ka no? Siya sige, buhatan ning pan ang bato. Ingat Jesus, nahisulat. Pag yun ni Jesus, it is written, ang gi-refer ni Jesus ang Deuteronomy chapter 8 verse 3. Walang niya butang verse mga igsoon. Ingat Jesus, nahisulat. O sige, sulat, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Gi-claim ni Jesus, gi-pick up, gi-quote ni Jesus ang maong bersikulo para pag-affirm nga kanang maong bersikulo, kanang maong word of God tinuod. Kaya si Jesus mismo, like Moses, 40 days and 40 nights po siya dito sa wilderness, wa man siya mamatay.
Gani mas na efektibo pa siya sa iyahang mga gibuhat tungod sa iyahang 40 days, 40 nights nga way kaon. So dito siya nakadeclare, siya gid mismo ang nagsulti nga dili mabuhi ang tao diha lang. Wa pa ko mingon nga ay mo pangaon. Pero dili kay diha ra. Mabuhi ang tao pinaagi pod sa pulong sa Dios. Amen? Ang pulong sa Dios mga igsoon maghatag natog kinabuhi. The Word of God gives us life. So let us live on the Word of God every day. Kaya ang pulong sa Diyos, mga igsoon, naghatag nagkinabuhi. Dapat naatay pulong sa Diyos. Naabatay Bible? Ha? Naabatay Bible? Dapat naatay Bible. Naatay pulong sa Diyos. Tungod kay ang pulong sa Diyos, kinabuhi na. Naghatag nagkinabuhi na ito, mga igsoon. Nga matuman ni Jesus, the Spirit gives life. And the flesh counts for nothing. The word I have spoken to you, they are full of spirit and life. Ang mga pulong akong gisulti ninyo, puno na sa Espiritu o kinabuhi, mga igsoon. Sa sinugdanan, sa itong kinabuhi, dili pagkaon. Nasay ba mo, anak? Nga niabutas kalibutan, dili tungkol sa pagkaon. Pagturok pa lang nimo sa taguangan sa imong mama, wa pa ka pakana dito, pero nabuhi ka. Siyam ka buwan, nag-standby ka dito, wa ka gikaon, buhi ka. Pagkahimugso nimo, naginhawa ka, dili tungkol sa pagkaon, kundi tungkol sa kinabuhi, gagiyatag sa Dios. Buhi na kang daan. Paghimo niya sa tao, mga igsoon, balik na buta sa Genesis. Pag humanyag himo og tao, mga igsoon, of course, andam ng tanan para pag-sustain sa tao. Pero pag humanyag himo, mga igsoon, tao, kay baluba mo ko siyang gibuhat, iyang ihoy pa niya. Wala mabuhi ang tao, tungod kay doon na bunga ang kahoy, nga pagkahulma niya, iya nang gikuha ang bungas kahoy niya, iyang gihungit, sige kaon. Pagkaon na buhi. Wala. Wala pa niya pakana, buhi na daan ng tao. So before miabot ang pagkaon, buhi na kadaan. Yang anong magsalig mantas pagkaon? Anong dako mangyug kay taguol sa pagkaon. Nga before ang pagkaon niabot, buhi naman ka. Gibuhi naman ka sa Ginoo. Ang gininhawa nga nagdagan dili sa atong sulod karon mga igsoon, himo na tong buhi, gininhawa, kinabuhi sa Dios. Di man nagikan sa iyang pulong. Hallelujah. Langi ako na yung tupad, buhi pa bagyod. Siya, murag yun, no? Hallelujah. Ano mga igsoon, siya nga mga pulong, kinabuhi ni. That is why, kinahanglan, naakay pulong sa Dios. Mag-unsa man ang daghang pagkaon nga, mamatay gyapon. Nabita daghang mga tao mga igsoon nga, lami kay mga pagkaon, ang uban pod mga luoy kay pagkaon, pero kay ba mo asay mas taas og kinabuhi katon luoy pagkaon. Katon lami kay mga pagkaon sud dali arog yung atakehon. Kato bitaw mga taga sa probinsya nga ang ilang puso isos kanon. Kanalisod kay ba no? Kasi nakarelate ana mga igsoon. Ako, nakasuway ko ana, no? Si mama, manas carbon sa una. O igulit dito sa bukid, magkaya mo mga igsoon, mo baktas may mga 8 kilometers. Abot dito, dag puso. Mag-ilog may niya, ang puso mga igsoon, kaupato na namugbahin kay isuwas kanon. Puso, isuwas kanon. Mais ba, mais niya, isuwa humay. Ay, parang naman, wala lamin eh, pero naiuban mga igsoon nga grabe ka abonansya pagkaon, nagmantika nas ka abonansya. Pero patay lang gihapon. Amen. Kadto bitaw ang kinaon murag pirmi lang sagbot, dahon. Kana bang ingon siya nga pagkatawa niya ba ningon ay gusta nanipilit diri ba dahon siya. Ingon din itong iyang amiga, tag-ano na ko imong sudan. Tag-ano na ko. Nga naman, klaro kayo. Utan imong ikaon siya. Di biya. Saan imong kaon? Dili biya utan. Pansit biya. Siya. Naamalagi na diri ka mong siya nga. Ang gabi pa man eh.
Ang mga tao mga igsoon nga lisod og pagkaon, dugay kayo nga matay. Pero katong abundansya, pagkadali O na si Lord, ingon siya nga, dili lagi sa pagkaon ka nabuhi, sa ako mga pulong buhi po ka. So naghatag po na kinabuhi nimo ang akong mga pulong. Psalms 119 verse 50, this is my comfort in my affliction. For your word has given me life. Nga bisan pag gani kuno sa iya mga kagulaanan, sa iya mga kasakitan, ang pulong sa Dios nag-comfort niya. Kaya ang pulong sa Dios, alang niya, alang ni David, alang sa salmista, kinabuhi ni. Kinabuhi ni ang pulong sa Dios. Muna kinahanglan na kay pulong sa Dios mga igsoon. Naa dinhi tanan imong gikinahanglan. O di gin mo mutuan ang istoryahan ako. Naa dinhi tanan imong gikinahanglan. Doon ay usa ka batan-on mga igsoon, portigin niyang paningkamot og eskwela, dato kay sila. Pag-graduate na, college, ingon dayon ang Papa, unsa may imong gusto nga gift na? Siya pa, simple ra kayo, sports car. Oh, grabe. Kana bang duaan nga sakyanan? Dili, sports car. No? Tungod kay akong pagpaningkamot pa, para ni Nimo. Ning lampos na ko. Hawa to, graduate na, paso na mga igsoon. Kuha siya diploma, pag naog niya, gisugad siya siyang papa, congratulations, nak. This is my gift for you. Unsa na ito pa? Bible. Grabe po ni mo pa, So grabe na kung paningkamot. Para ni mo Bible, na gini mo nakitaan. Kaya paano nakapag-on siya kung desire? Ingon, nak, naa din tanan imo gikinahanglan. Pa, kay balo lagi ko, pero pa, I need sports car. Pa, mauna akong gingon nimo. Siya, nak, naa din tanan imo gikinahanglan. So, iyang gidawat mga igsoon, pag-abot sila, iyang gitaguan sa pinakailawom sa iyang kabinet. Nalain siya, disappointed siya. Nanarbaho siya, bahala na, ako'y mangitag paagi, makapaligog sakyanan. Ang gusto niya mga igsoon, Lamborghini. Grabe. Nga, wa magid niya makaya mga igsoon, Kia na lang iyang gipalit. Kay lisod ka ispilingon ang Lamborghini. So, Kia na lang, dali ra. No? Mauto, yan na lang gikalimtan ng tanan. Pagdayo ng kamatay siyang papa mga igsoon, namatay gyud dito sa kilid sa iyahang higdaanan. Na siya nakita nitong sulat. Iya din gidadid ko kay basin og sekreto na to sa mga kabtangan. Mga testamento pag-ana niya, nabasa niya mga igsoon, mabura kayo, nakbasaha ang imong Biblia. Siya, grabe! Last word, Bible ang gihapon. Basaha imong Biblia. Grabe naman ni. Siya wala. Imbes maulian na to siya mga isang pasaylo. Samot iyang kalagot na unsam niya ko amahanoy. Unsa mag-unsam ng mga kabtangan niya, Bible ra gihapon. So gilubong, sakitan gihapon siya. Pag uli niya mga igsoon, mga pila ka buwan, lingkod-lingkod siya. So yan, kung nakug-ukaw akong Bible, sa kinaa dito. Pag ukab niya mga ison, first page, cheque para sa sports car. Pero, sorry, expire na. Expire na. Expire na ang cheque. Pila na katuig nilabay. Still check na. Pag second page, cheque for house and lot with swimming pool. Kada ukab niya mga igsoon na i-cheque. Mao di iyang papa, ingon siya, nak, naadinitanan imong gikinahanglan. Ingna ko na imong tapad, okba lagi na imong Bible. Okba lagi na. Bisag asa na lang ka, moabot ng kalibutan na pagpangita sa imong kinabuhi. Narao? Ayaw gagua pag-ayaw imong kagalingon, naara din Ang problema kay wagid okba, giukab, expire na. Purto niyang hilaka, ato siya sa sementeryo. Siya pa, wa man ka magsulti. Chiki man dito. Para. Awahin na ang tanan. Wa na, expire na.
Ayaw pagsugot nga maabtan kag expire. Ayaw gagua ang imong kaugalingon sa pagpangita sa mga butang ning kalibutana. Pangita ang tanan dinhi sa pulong sa Dios. Naa sa pulong sa Dios ang imong gikinahanglan. Amen. Pakpaki ang Ginoo igsoon. Praise the Lord. It gives us light, the Word of God. Maghatag na natog kahayag igsoon. Sa atong kinabuhi mga igsoon, gikinahanglan nato ang kahayag. Labi na sa panahon sa mga decision making sa kinabuhi. Kada bitaw naa kay gustong buhaton mga igsoon niya, murag wa ka kasabot, wa ka kibalog unsay imuhang buhaton pamaagi nga imo ning makabot igsoon, ngiob imong pangunahuna, way kahayag. Ang pulong sa Dios magdanag na matud pa sa imong agianan, asang dapita imong agian. When you are standing at the crossroad mga igsoon, daghang mga dalan diha decision making imong buhaton, naglisod ka o asay dalan imong laktan ana. Pero kung wala ang kahayag mga igsoon, dili ka makaigo sa insaktong dalan. Kana bitang usahay mag-uwan unya daghang tubig imong gigianan. Nya labi nagngit-ngit, murag magpanaghap na lang ka. Managhap ka. Pagtan-on nimo tunay puti, siya ka na, murag bato gid na. Iniglayat nimo buwa man di ay pak na shot na noon. Pero kung na kay flashlight, siya, uy, bato ay. Dali ra kaayo, safety kaayo basta na flashlight, basta na isuga. Nagpasalig ang Ginoo nga ang iyang pulong kahayag sa imong agianan. Meaning, makahibalo na kadaan, di baka ko mahulog sa unahan, dili baka delikado sa unahan, unsa kay nas unahan ani, ang pulong sa Dios nagdanag na ng daan diha. Ang imong kinabuhi mga igsoon, we are just like travel ta. Kung ang imong kinabuhi mga igsoon nagpundo wa kay kinabuhi, dili ka tinuod nga buhi. Dili ka tinuod nga buhi. Kung why pag-forward ang imong kinabuhi. For example, imong edad 1, hangtod sa hangtod 1 ra gyapon, dili tinuod. Kada kita, pila edad mo 1. You are going forward. Pero ang pangutana diha, kanang imong gitumban karon, kakita ba ka? Kay balo ba ka kanang imong gidesisyon karon, di ba ka maghilak pag-abot sa unahan ana? Kasi nakasway din napakyas na gyud ka. Tungod sa imong desisyon kahapon, karon nagmahay ka. Yamingon na po ka, sige lang, move on lang. Ha? Kana mingon ka, sige na lang, uy, nahinaykan man. Nabasa naman ko, ligo na lang. So, ayaw na himo ang kinaiya. Kung muhimo kag desisyon, siguro adaan. Dahil kahayag, oh. Dahil kahayag, oh. Ingon siya diha, muhatag nagkahayag sa imong agianan, ang pulong sa Dios. Amen. Ayaw pag-desisyon sa ngit-ngit. Pag-desisyon niya sa hayag. In siya unfolding, mato ba diha? The unfolding of the words of the Lord gives light. It gives understanding to the simple. Kung muukab ka sa pulong sa Dios, magiyahan ka. Unsay angay nimong buhaton, unsay dalan imong pag-aagian. No karon, tingali nag-atubang kag decision making or naa kay gitawag og crossroad nga gibarugan karon. Mingon din ka nga, unsa ka nino, testingan lang ka ko ni, igsoon, ayaw ng trial and error. Kaya basig ma-error ka. Amen. Sige, trial and error, error na po. Sige, trial and error, error lang yan. Sagad na ba trial and error? Error. Nya dayon na ibutang dito, try again. Sige, try. Error na po, try again. Igsoon, nga nung mag-trial and error man kas imong kinabuhi nga na may giya ang Ginoo. Basaha ang manual sa imong kinabuhi. Mao na siya ang maghatag danag sa imong panghuna-huna mga kaigsuonan. Maghatag ng idea unsay angay nimong buhaton, asa pa kapaingon, usay maabot ang tabisan asa mga igsoon. Why tumong? Mingon ni ka nga, akong pangitaon, akong kinabuhi dito napita. Say pangitaon. Ayaw pangita bisang asa. Pangitaa ang tanan dire.
sa pulong sa Dios. Akong balik ko, naaba tayo Bible? Asa man sa cellphone? Ang imong Bible, ang imong Facebook, ang imong Messenger, imong YouTube, imong Instagram nag-ipon. Okay na, no? Usahay, inig. Ukab ni mo sa imong Bible, naapay mo pop up mo chat ang yawa. Mo na inig chat sa yawa, reply lang, ikang yawa ka, disturbo kay kada. Nagbasa pa ko diri, ikang yawa ka. Ano man, inig ukab ni mo sa imong cellphone, mo pop up na diha. Daghang tentasyon namin nga YouTube, labi niya naka-likes, naka-subscribe ka, ay, ikuan dyan na dito. Notification bill, mo gawas, gina, ting! May son, nindot gito na akaani. Nindot gito. Nya imong ang kunon ba nga, ako ani. Kaya bawa nga mag-isoon nga, ako man nag-isulti kanunay, nga ang pulong sa Dios, kung naakaani niya, ikaw ang magbasa, para imo na. The reader is the receiver. Para imo na. So, ay lang pagsalig sa imong nadungog, ninduta ato yung gisulti, no? Dapat ninduta sa gisulti sa Ginoo na ako, inigbasa nimo para ako, gini, Lord, para ako, gini. Amen? Pero tininduta mga igsoon, kung imong i-claim ang pulong sa Ginoo para sa imong kaugalingon. Nga sometimes, yung ka nga, dugay naman yes, dugay na pero ang tag-iya sa pulong sa Dios, ang manag-iya ana, ang mudawat ana, ang nagbasa. When you read the Word of God, the Lord will speak directly to you. He will speak directly to you. Mga mga igsoon, challenge kita, nga magbasa kita sa pulong sa Dios. Amen? Number 3, the Word of God gives us the power to heal. Ang atong mga lawas, ang atong emosyon, tanang iras ang kinabuhi, dunay usahay mga samad ni. But the Word of God brings healing to our wounds. No? Maghatag ni siya kaayuhan. Mato pa diri, Psalms 127, He sent out His Word to heal them. Samtang nag-travel ang mga Israelites sa kamingawan, gipamaak silang mga bitin. Tungod sa ilang mga reklamo lagi, gipamaak silang mga bitin. Pero ninyo si Lord, ay mo kabalaka. I will send my word to heal you. Og mga ayaw mo, because ako ang inyong healer. So tungod sa pulong sa Dios, nangaayo sila, og naluwas pag sila gikan sa kamatayon. Kaya bisan na ito mga napaakan na, matod pa, ingon si Lord, bawa na instruction ni Lord, tanawa lang ang katong bitin nga bronze nga gidrawing gihimong ni Moses, tanawa lang, once nga mo tanaw ka, bisan napaakan ka, bisan nagkamatayo na ka, pag tanaw ni mo na, mabuhi ka. That's the Word of God. Instruction sa Ginoo nga mo ni buhata, that's the Word of God na ilang gi-follow. Pero katong wala mo tanaw mga ison, patay. Amot pa sa buot, wala mo basa. Wala. Di mas naka-follow. Ano man, wala mas dawata ang pulong sa Ginoo. Pag gidawat nila ang pulong sa Ginoo, then ilang gituman, nabuhi sila. Amen. Naayo sila. Muna importante kay mga igsoon nga mudangop ka kanunay sa pulong sa Dios. Gi-confirm ni sa New Testament. So sa kasenturyon mga igsoon nga doon na siya alaga, doon na siya kanang sulugoon ba nga nagmasakiton, terrible na ang iyang sakit. Miadto ning senturyon ni Jesus, siya, Lord, ang ako bang alaga dito, masakiton, hapit na mamatay. Ingon Jesus, sige, I will go there and I will heal. Dala na adto siya niya, ayuhon ako. Ingon ning senturyon, matod pa sa verse 8, Lord, I do not deserve to have you under my roof. Lord, diligi ko ang ayan nga mo padayon nimo sa kumbalay, murag mauhaw ko, Lord, murag maiko ko. Para niya, si Jesus ba, dako kay para niya. Siya, Lord, dili ko ang ayan. Pero Lord, nala ko ihangyo nimo. Just say the word and my servant will be healed. Grabe. Isulti lang Ginoo. Ingos Jesus. Grabe. Murag nakaigo jud ka ba? Murag nakabasagid siguro ka ba nga ang akong pulong makaayo. Yung senturyon, isulti lang Ginoo. Mo tingos Jesus, sige. Ang imong sulugoon, mamaayo sumala sa imong pagtuo. Only ang senturyon,
Pag uli niya dito, ni sugat ang usa niya kakatabang. Siya, sir, naayo na ang katabang ni mo. Siya, unsang orasa? Siya, alas 11:38 sa buntag, Domingo, Hunyo 27. Siya maunang orasa gyud nga gisulti ni Jesus. Grabe, no? Ang yang word mga igsuon, dili siya mo take time to travel. Pag sulti dili siya mo dugay kay moabot dito niya magmita pag-asa tumasakiton. Dili oy. Og unsang orasa pagpitik gyud nga gisulti ni Jesus, naayo din dito. Ingin anak kagamhanan ng pulong sa Dios. Just claim and declare the Word of God. You can pray using the Word of God. Every time mga igsoon mag-pray ko, I will always use the Word of God. Mingon ko, Lord, you said in your Word. Lord, you said in your Word. Lord, nagayon ka sa imong pulong. Mas efektibo, mas powerful imong pag-ampo when you declare the Word of God back to Him. Sulti siya nga, mauni imong gisulti, Lord. Mauni. Hallelujah. Amen. Mas maging na kay pulong sa Ginoo. Praise the Lord. So number 4 mga igsoon, the Word of God will fulfill its purpose atong kinabuhi. Ang kinabuhi nga way katuyuan dili na kinabuhi. Wa nay bili ng kinabuhi. Dili ka mabuhi kung wala kay katuyuan. Kung wa na malagay kay katuyuan mga igsoon, murag wa nay kapuslanan ang imong kinabuhi. Pero tan-awa, si Lord ingon siya, ang akong mga pulong mutuman ni sa katuyuan sa akong pag-release ani diha kanimo. Dunay purpose si Lord sa iyang pag-release. Isaiah 55 verse 11, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Sa ako naging mga igsoon, matagpulong nga mugawas sa baba sa Ginoo. Meaning, sa matagpulong nga iyang gihatag nato mga igsoon, doon na na'y katuyuan. Dili na siya musugot nga human niyag sulti, mubalik ang iyang pulong nga walay dala, walay sulod na siya. No, di ko mo dawat nimo. Dapat ma-accomplish ang akong katuyuan diha sa akong pagsulti, ana. So meaning, inigbasa nimo mga igsoon, kung unsay saad sa Ginoo, kung unsay katuyuan sa Ginoo niya, imong gibasa, imong nang giangkon, di gyud na mo balik niya nga way nahimo sa imong kinabuhi, mahitabo gyud ang imong gibasa. Mahitabo gyud. Kay di man siya mosugot. Di man siya mo dawat sa iyang pulong nga mubalik diha niya, nga wala ra gihapon, empty. Word lang gihapon. Gusto niya nga dunay manifestation. Dunay gitrabaho ang iyang pulong o makita niya diha sa iyang katawan. Kada bang, for example, mingon siya, I have a plan for you. Imo nang gi-claim. What kind of plan, Lord? Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kana word na sa Ginoo yang gi-release. Sa bisan kinsa mo dawatan ha, yan ang gikuptan. Lord, di ko ni buhiya aning pulunga nga mabalik nimo maorang gihapon. Dapat makita nimo ang imong plano sa akong kinabuhi, mga katuman nga nindot nga plano sa unahan. Amen. Nga inig-presente mo sa imong kinabuhi, Lord, diara ang imong pulong ay. Na, bunga sa imong pulong. Amen. Ang imong kinabuhi, mahimo ng bunga sa iyang mga pulong. Instead, ang iyang pulong mo ibabalik na ito niya, ikaw mo imuadto nga, Lord, this is the result of your word. Lord, ang imong pulong nga nagsulti, may tungod sa kausaban, diara ko ay, nausab na ko. Amen. Di na siya mabalik ito nga empty. Ang pulong sa Diyos nga naghatag, nagsulti nga, mahimot ang gawas nun, kumutuutan niya, i-present imong kaugalingon sa Ginoo nga, Lord, gawas nun ako, kay nagsulti imong pulong. This is the result of your word. Dapat ikaw ang pulong nga nahimong tao. Amen? Tanay mo ito ba, ikaw ang pulong nga nahimong tao. Nahimong tinuod ba? Nahimong life ba? Praise the Lord. Pagka-importante sa pulong sa Dios mga igsoon. Muna akong pirming encourage ninyo nga ayaw gyud og kalimte. Ngay mao po na iyang gi-encourage sa Joshua. Siya Joshua,
ayaw gyud kalimti ang pulong nga akong gihatag nimo. Ayaw gyud kalimti sa imong travel, sa imong journey. Ayaw gyud kalimti. Tun-igid ni og mahimo kanuna ning mugawas sa imong baba, ilitok ni, i-declare ni, i-confess ni, and then you will be successful and prosperous wherever you go. Amen. Kita mga igsoon, gusto gyud ta nga magmalampuson. Gusto kita nga ang purpose ni Lord mahitabo sa atong kinabuhi. Pero without His words imong kinabuhi, nothing will happen. Magka-worse pa imong kinabuhi. Pero because of the Word of God, ang saad sa Diyos, timan igini, ang saad niya, dili mo balik ngadto niya ang iyang pulong nga maora gihapon. For example, gikan ni Lord, nagpadala siya og usa ka galon nga tubig ibutang didto. Pagbalik, usa lang gyapon ka galon. Siya, di ko gusto, anak. Dapat, dili na tubig inigbalik nako, doon na something makita nako diha. Unsa may gusto mo makita, Lord? Sige, padalahan ti ka og rice. Padalahan ti ka rice cooker. Padalahan ti ka tubig. Sige, i-release ko na. Di ko gusto nga pagbalik ana rice cooker, tubig gyapon na gusto nako pagbalik ana kanon na. Nahitabo, doon na katumanan. Kay pag-release nako ana, ako pang na, kanon paniod to. Nga imo day kung dalag rice lang gihapon nga hilaw. Sample, si Lord, naghatag ni mo isda. Yang pangunaw na, pagbalik na, tinuwa na. Ibalik ka ito, Lord, darang imong isda. Ayaw! Di ko gusto mo lang gihapon na, gusto ko pagbalik na, nag-aso-aso nga tinuwa. Yun ana po ang iyang pulong. Pag-release niya, di siya gusto nga, nagbalik na, maora gyapon as is. Gusto niya nga, dunay nahitabo diha sa imong kinabuhi tungod sa iyang mga pulong. Amen? Praise the Lord. Pakpaki si Lord. So, ang pulong sa Dios, maghatag na itong kinabuhi. Maghatag na itong kahayag. Lamdag ba? Niya, maghatag na itong kaayuhan. Then, maghatag na itong katumanan diya sa itong kinabuhi. Pagkanindot sa pulong sa Dios mga igsoon. Hallelujah. So let us receive the Word of God. Let us receive the Word of God sa itong kinabuhi. Ngayon ani ay matupad ni Jeremiah, when your words came, grabe na, no? Sa diya, pag abot sa imong pulong, I ate them. Gikaon. Pastor, saan mo na among laksiyon niya, among kaunon? Meaning, gi-internalize niya, iyang gisulod sa, iyang gi-dawat, iyang gi-accept, iyang gi-imong part siyang kinabuhi. Siya, sa diyang niabot imong pulong, ako nang gikaon, and then, nahimo ni siyang kalipay, o nahimo ni siyang tinguha sa akong kasing-kasing. Ang imong pulong, sa diyang akong gikaon, ingon siya, sa diyang nagdala ko sa imong ngalan, ang imong pulong kalipay sa akong kasing-kasing. Gikaon, meaning iyang gi-receive, iyang gi-internalize, iyang gisulod sa iyang kaugalingon, gihimong part sa iyang kinabuhi. Mura pag nagkaon kag rice ba, imong gisulod. Naagyod sa sulod. Amen? So ang pulong sa dapat naagyod sa sulod. I-internalize gyud nimo mga igsoon. Amen? Nga matod pa sa salmista mga igsoon, ang pulong sa Dios tamis gyud. Tamis pa sa dugos. Kasi nakakaog dugos din eh. Kakaon naman, nakainom di eh. Kanon ba ng dugos? Amurag imnon raman siguro na. Matod pa niya din eh, how sweet are your words to my taste. Tingin siya, sweeter than honey to my mouth. Grabe yun. Pagkanindot sa pulong sa Dios. Makaingon ta ba nga, kasayang sa kinabuhi sa tao, kung sa iyang tibok kinabuhi wa siya ani. Kasayang. Naadinhi ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Naadinhi ang provision sa Dios sa atong kinabuhi. Naadinhi ang kaayuhan natong tanan nga atong kinahanglan, naadinhi naa sa pulong sa Dios. So live not on bread alone, but on every word
nga ihatag sa Dios nimo every day. Amen. Every day mga igsoon, nag-init-init pa ang iserve ni Lord nga pagkaon. Nag-alis ngaw pa. Every morning inigana nimo, wow. Kalami. Kanindot sa pulong sa Ginoo. Maghatag na nimog kinabuhi, maghatag na nimog danag sa imong nahuna, mag-iwag sa imong gianan, maghatag nagkayuhan nimo, maghatag nagkatumanan sa mga plano sa Dios imong kinabuhi. Every day ayaw palabay ang adlaw nga dili ka maka-dine sa pulong sa Dios. Kinahanglan mahimo ning part sa imong lifestyle. Amen. Ayaw pagsugot nga, ma-expire na ang giandam sa Dios sa imong kinabuhi. Basig makayon ka, Lord, nganong wa man ko kay baluan ni sa una? Lord, nganong karon pa man ni? Ingon si Lord, dugay naman na, karon pa nimo gitan-aw. Hallelujah. Kasayang ba? Sayang gyud. As the Lord lives, His word endures forever. So ang imong kinabuhi, life na nimo eternal when you have the Word of God. Because samtang buhi ang Dios, magpabilin ang iyang pulong. Hangtod-hangtod. Samtang buhi ang Dios, naa ang iyang mga pulong. So ito pa, when you eat the Word of God, when you internalize the Word of God, you will live forever. Because the Word of God endures forever. Magpadayon na mga igsoon ang pulong sa Dios. Matupad si Isaiah 48. The grass withers and the flowers fall, but the word of God, of our God, endures forever. Then gi-affirm po na ni Jesus sa New Testament, Luke chapter 21 verse 33, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. When you have the word of God, you will never pass away. Kung naakay pulong sa Ginoo, dili ka magpasaway. No? Dili ka pasaway. Kung naakay pulong sa Dios. Tanay mo tupad ina, sa una pasaway kay ka. Pero karon tungod sa pulong sa Ginoo, dili nakapasaway. Dili na buka mo pass away. Meaning dili ka malaglag. Kauban gyapon nimo ang Ginoo hangtod sa hangtod. Amen. Forever with the Lord. Kauban na ito ang Ginoo mga igsoon. Pag ang Biblia nagsulti nga, sa sinugdan, mawang pulong. In the beginning was the Word. The Word became flesh. Ingon siya, and makes His dwelling. Made His dwelling among us. So John chapter 1, mga igsoon, makita niyo verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Then pagkabot sa verse 14 siya, and the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory and the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Kinsa man ni nga nahimong ang Word nga nahimong tao. It is Jesus Christ. So every time nga mo internalize kasi ang pulong, imong ibutang sa imong kinabuhi ang pulong, you are inviting Jesus in your life every day. Amen? Kauban din mo si Jesus kada adlaw. That is why the Word of God is powerful, because the Word is Jesus Christ. That because of Him, kabaton ta kinabuhing walay katapusan na. Because of Him, nakabatuntag kaayuhan. Because of Him, nakabatuntag freedom. Amen! Hallelujah! Tungod niya mga igsoon, nahimot ang mga anak sa Dios tungod sa iya mga pulong. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Manindog ta mga igsoon. Atong pasalamatan ng Dios. Every day,